bagong taon sa kalendaryong Hijri. May bagong taon, pero ang pagdiriwang dito, yun ang wala sa atin sa Islam. Dahil ito ay bid'ah. Napakabilis ng paglipas ng mga panahon. Tilang isang araw ay parang isang oras lang. Ang isang linggo ay parang isang araw lang. Ang isang buwan ay parang isang linggo lamang. At ang isang taon ay parang isang buwan lamang. Napakaiksi at hindi natin namamalayan ang napakabilis na paglipas ng panahon. Ang paglipas ng taon ay paalala sa atin na ang ating buhay ay unti-unting nababawasan at tayo ay papalapit sa kamatayan. Bawat araw, bawat buwan, bawat taon na lumilipas ay pagkakataon natin upang suriin ang ating mga sarili. Dapat bilang mga Muslim, magkaroon tayo ng pagninilay-nilay at pagsusuri sa ating mga sarili. Nadagdagan ba ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Naging mas mabuti ba ang ating mga pag-uugali? Naging mas malapit ba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala? So dapat meron tayong pagsusuri mga kapatid. Lagi nating sinusuri ang ating mga sarili. Dahil bawat araw na dumadaan sa buhay natin, bawat buwan, bawat taon na lumilipas, nangangahulugan na nabawasan ang ating oras sa buhay na ito, sa mundong ito. At tayo ay lumalapit, papalapit sa kamatayan at sa pakikipagtagpo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O kayong mga sumampalataya, katakutan ninyo si Allah, matakot kayo kay Allah, at tingnan ng bawat kaluluwa kung ano ang kanyang inihanda para sa bukas. Ibig sabihin, para sa kabilang buhay, akhirah. Tingnan natin, suriin natin ng ating mga sarili. Ano ba ang ating naipasa? Ano ba ang ating naipasa na mga gawain na makakapagbigay ng benepisyo sa atin sa kabilang buhay? Sa hadith naman, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rawahu Tirmidhi. Ang matalino ay yaong nagsusuri sa kaniyang sarili at naghahanda para sa darating pagkatapos ng kamatayan. Ito yung tunay na matalino mga kapatid sa Islam. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ang pinakamainam sa inyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yaong humaba ang kaniyang buhay at gumanda ang kaniyang mga gawa. Allahu Akbar. Yan ang pinakamainam sa atin mga kapatid, yung humaba ang kaniyang buhay sa mundong ito at ang kaniyang buhay na yon ay ginamit niya sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nakarami siya sa pagsamba kay Allah. Nakarami siya sa pagsunod kay Allah ta'ala. Dumami at nagtagumpay ang kaniyang mga mabubuting gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakamainam na tao. Kaya mga kapatid sa Islam, suriin na natin ang ating mga sarili bago pa man tayo suriin sa kabilang buhay. Sinabi ni Umar radiyallahu an, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Suriin ninyo ang inyong sarili bago kayo suriin. Bago pa man tayo suriin sa kabilang buhay, ay suriin na natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili, aking sarili. Kung dumating kaya sa iyo ngayon ang malakul maut, ang anghel ng kamatayan, okay ba ang iyong pagsamba? Pasado ba kaya ang iyong pagsamba? Deserve mo ba ang kapatawaran, ang awa at habag ni Allah sa kabilang buhay?
Dapat mayroon tayong pagninilay-nilay at pagsusuri sa ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wa anzirhum yawmal hasra. Sinabi ni Allah sa surat Maryam, ayah 39, at balaan mo sila tungkol sa araw ng matinding pagsisisi. Sa araw na iyon, ang mga tumanggi sa katotohanan ay makakadama ng pagsisising walang paraan upang itama. So bago pa man dumating ang araw na yan, mga kapatid sa Islam, ngayon pa lang na kung saan ay katanggap-tanggap pa ang ating pagbabalik loob kay Allah, ang ating pagsisisi, ay magsisi na tayo at magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala.